Ospital mo ba ang tamad? At ang daming tao, nagtataka ba't sila mahirap? Bigyan mo ng pagkakataon, nanakawang ka. Bigyan mo ng pagkakataon, a-absent, magpapalusot. Pag hindi mo binantayan, maglalakwat siya. Tapos nagtataka sila'y mahirap. Di ba't may Diyos? Hindi ba alam ng Diyos kung sino mga nandadaya? Another personal cause of poverty is carelessness. Kapabayaan. Meron na, wala pa. Colossians 4:5, make the most of every opportunity. Huwag pinapabayaan. May negosyo na, napabayaan pa. May hanap buhay na, napabayaan pa. At meron namang mga asawa, nagtatrabaho na nga yung asawa, nagpapagod, walang ginawa ko di mag-text, pauwiin, may sakit si Junior, umuwi ka, huy, bagong paligo ako, umuwi ka, etc., etc. Balisang-balisa tuloy yung nagtatrabaho, uwi ng uwi, natatanggal sa trabaho. Merong mga may kamag-anak na may sakit, yung kanila pang kapatid na nagtatrabaho ang tatawagin para mag-alaga ng nanay na may sakit. Ang dami-dami mga kapatid na batugan na hindi mag-alaga ng magulang. Yung kaisa-isang kapatid na namamasukan, yung paang pauuwiin. Saan kukuha ng hanap buhay? Wala. Marami pong mahirap ay nananatiling mahirap dahil napakahamak ng pag-iisip. Napakababa ng mentalidad. Hindi nila iniisip ang mga dapat nilang isipin. At akala nila tungkulin ng sangkatauhan na kupkupin sila dahil lang sila ay mahirap. Kailangan ng tao ay nagsisikap. And another personal cause of poverty and want is indulgence, extravagance, excessive pleasure and consumption, eating and consuming more than producing, spending more than earning, and a wrong sense of proportion. Yung mga hirap na sa buhay, pagkatapos magdedebu ang anak, akala mo anak ng asendero yung magdedebu. Yung ang baba-baba na nga ng kisame, may chandelier pa, nagkakauntog-untog tuloy ang mga tao. Ang init-init ng panahon, ang liit-liit ng bahay, mga Louis XIV, Louis XV, at XVI, ang mga silya, akala mo Malacanang, wala ka ng lakaran. Ano mga fantasy yan? Ba't hindi ibagay sa income ang ginagawa sa buhay? Isaiah 55:2, why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Ibig sabihin, ba't mo pinagkakagastahan yung hindi mo naman talaga kailangan? Mabuti kung marami kang sobrang pera. Ang mga kabataan na hindi pa kontento sa simpleng mga cellphone, gusto pa yung may mga umiilaw, mga kung ano-ano mga ginagawa ng mga cellphone na yan. Mabuting mayaman. Kung hindi, ungot ng ungot sa magulang, puro pahirap ang ginagawa. Wastefulness is another cause of personal poverty. Wasting your 3 T's, your time, your talent, and your treasure. Ang Panginoon Jesus, nung nag-miracle, marami siyang pinakain, sobra ang pagkain. John 6:12, when they had all had enough to eat, He, meaning Jesus, said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Dapat walang nasasayang. Lalo pagkain, mga kapatid. Magtataka ka, yung wala na lang maisaing, ang pag naghugas pa ng bigas, nahuhulog pa yung mga butil ng bigas sa lababo at pumupunta pa sa kanal. Sila pa ang pag nagsaing ay may tutong, o kaya napapanisan pa ang mga wala nang makain. Sila pa ang mga pabaya. Ang daming itinitira sa plato, wala nang halos makain. Nagtatampo ang bigas, nagtatampo ang pagkain sa mga nagsasayang dito. Wastefulness is a cause of poverty. Sasabihin mo, ipaghihirap ko ba naman yung konti na yan? Ikaw naman, ang liit-liit na bagay, pinapalaki mo. Pero araw-araw, pag pinagsama-sama mo, isang kabang bigas na rin yan. O kaya ay hindi lang yon. Nakikita ng Diyos, pabaya ka sa maliit, ba't ka bibigyan ng malaki? Nagtatapon ka ng maliliit, so itatapon mo rin pag malaki. Ba't ka bibigyan? Kaya nanatiling nakasara, nakapinid ang pinto ng langit at hindi ka tumatanggap ng mga biyaya. Isa pa pong paghihirap ng tao, gambling. A gambling disposition. And literal gambling is what we mean. Joel 3:3, they cast lots for my people and traded boys for prostitutes. They sold girls for wine that they might drink. Isang napakalaking sumpa sa isang pamilya, may ama o ina na sugarol. Pagka sugarol lang magulang, hindi malaman ng anak kung makaka-enroll ba siya next semester. Hindi malaman ng anak kung meron ba siyang papanoorang TV pag mamaya o baka ibinenta na ng isang magulang na nagsusugal. Hindi ka secure. Kasi kahit meron ka, pwedeng mawala. Kaya napakalaking hampas sa isang pamilya na merong miyembrong mahilig magsugal. And needless gambling with resources and opportunity puts everybody in peril, in jeopardy. At napakarami pong mga meron na, nagkaroon na dahil sa pagsusugal na wala pa. Mabuti pa yung matakaw, hindi kayo kayang paghirapin ng katakawan kasi may hangganan ang kayang ilagay sa inyong sikmura.
Pero sa sugal, sa isang tihaya o taob ng isang baraha o dice, naguguho ang mga pangarap. Kaya aalisin niyang pagsusugal, lalo sa pagsusugal ng maralita. Ngayon, kung marami kang pera, nagsusugal ka lamang na diversyon, bagamat hindi natin sinasabing mabuti yan, less evil naman yan. Kasi kahit patalo ka, may kakainin ka pa rin. Pero yung ipupusta mo yung pangkain mo, ipupusta mo yung para sa kinabukasan na gagamitin mo, yan ay sobrang paghahanap ng gulo sa buhay. Kaya, mas mahirap ang tao, mas hindi siya dapat nagsusugal. Pero yun nga ginagawa kasing opium. Kasi maraming tao hindi na sila naniniwala na aasenso pa sila, liban na lang sa himala ng sugal o sa tsansa na ito. Kaya ang tao ay dapat bigyan ng pag-asa, bigyan ng sipag, sapagkat napakaraming pera ang nasasayang at napakaraming nasa bulsa mo na lumalabas pa. Another great cause of personal poverty is greed. Kasakiman. Akala ng mga sakim, panalo sila. Greed may initially acquire wealth, but eventually attracts reprisal and revenge. Greed eventually repels goodwill and blessings. Proverbs 28:25, a greedy man stirs up dissension, but he who trusts in the Lord will prosper. Ano po ba yung kasakiman? Getting more than your fair share. Dapat kung may share ka, yun lang. Meron pong isang bangkero sa Pagsanhan, naawa yung kanyang pasahero dahil inaarkila lang pala ang bangka. So, sabi niya, magkano ba ang bangka? 16,000 po. O sige, bibigyan kita ng 16,000, sosyo tayo. Yung dating inire-rent mo sa bangka, ihulog mo na lang dito sa bank account ko at yung sobra sa'yo na. Akala nyo ba ni piso nakapaghulog si bangkero? Hindi. Dumating na ang panahon ng Hapon, ang panahon ng Amerikano, ang lahat na ng panahon dumating, nothing, pating. Ang hindi niya alam, balak naman noong nagbigay ng puhunan, pag nahulog niya uli yung buong puhunan, ibibili siya uli ng pangalawang bangka, at pangatlo, at pang-apat. Hindi na siya nakarating sa pangalawa, kasi nagkasakim-sakim na siya. Nangyari rin yan sa isang nagbigay ng pambili ng jeepney sa isang driver. O sige, hulugan mo ang bank account ko, eto, ihulog mo araw-araw. Ang hindi rin niya alam, pagka naman nabuo na yung inihulog, ibibili uli siya ng jeep. Akala nyo ba ni 5 naghulog sa loob ng isang taong mahigit? Hindi. So wala na rin second jeep. Maraming mga tao dahil sa kanilang kasakiman, kagahamanan, yung hindi kanila pinaghahangaran, binibigyan na nga ng kanila, paghahangaran pa yung kamay nung nagbigay, lalayuan siyempre yan ng kapalaran, ng swerte, ng kung ano man ang tawag nyo dyan, ng biyaya. Sapagkat ang tao, nagbibigay ng tulong sa kanyang kinagigiliwan. At kung hindi ka giliw-giliw at napakasakim mo, kinakagat mo pati kamay nung nag-aabot sa'yo ng tinapay, sino pa ang mag-aabot sa'yo? Tinitiyak ko mga kapatid, marami kayong kilala na maralita, nagkaroon na ng chance, winalang hiya pa yung nagbigay ng chance. So ayan, nakalugmok sa hirap. Kakahabagan nyo pa ba yun? Greedy people may consider themselves winners, but are often clueless about their losses. Because lost goodwill means lost business, lost opportunities, lost favors. Yung mga mandarayang tindera, na bumili ka ng strawberry, ang lalaki, yung palang ilalim, ang liliit, babalikan nyo pa ba yun? Tuwang-tuwa yun. Naloko ka, pero babalikan nyo pa ba? Yung mga nandaraya, matutuwa ba kayo? Kung meron ba kayong bibigyan ng pagkakataong masenso, kasali sila? Definitely not. So ang nakikita lang nila, yung kapraso nilang nanakaw, hindi nila naiisip na ang dami pa dapat dumating kung hindi sila ganon. Proverbs 14:9, goodwill is found among the upright. That's why to be upright is to attract a lot of goodwill. Another personal cause of poverty and want is deceit, duplicity, cunning, evil ways, mga pandaraya. Evil people, evil deeds, and evil dealings reap their own fruits. Pag gumawa ka ng masama, aanihin mo yan. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Ang nagtatanim daw ng hangin ay umaani ng bagyo. Bagyo ang aanihin. Galatians 6:7, a man reaps what he sows.